Vloggers! What's up? My name is Nicola and welcome to Nico Life Stories! If you're new on my channel, welcome po sa inyo. My name is Nicola Gata. I'm a mom and I'm a full-time factory worker on weekdays and housekeeper on weekends and an aspiring YouTuber. And I'm currently living in Japan. So basically, I vlog about life in Japan, kung anong buhay ang meron kami dito sa Japan. So if you're interested in that, don't hesitate to click the subscribe button. And yeah, I hope you enjoy the rest of the video. Gusto ko rin palang pasalamatan lahat ng mga sumuporta sa akin, family, friends, and yung mga pailan-ilan ng mga subscribers na nanonood din naman dito sa natin, no? Sa channel natin. So gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin sa Nico Life Stories series ko, especially ngayong season 2. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, yung first episode ko dito, sinimulan ko siya sa silent vlog. So parang buong season 2, akala ko magiging silent vlog na lang siya dahil nga sa mental problems na kinakaharap ko nung time na yon. But I just want you to know, guys, na all is well, everything is fine now. So medyo naka-move forward na tayo sa ganong stage. And I am so glad na, alam niyo yun, super excited na ako humarap ulit sa camera to engage with you guys and ma-express ko talaga kung ano yung nararamdaman ko. So anyways, so for this episode, malapit na nga ang summer dito sa Japan. And painit na ng painit. So yung school uniform nila, Cloud, winter uniform pa yung gamit nila. Since magsa-summer na, kailangan na namin pick upin yung summer uniform nila, Cloud. So pinick up namin siya. And then, para may idea kayo sa price ng summer uniform dito sa Japan, nagre-range siya around 13 to 15,000 yen, or how much ba to sa peso, lalagay ko na lang dito kung magkano yon. So, ganyan yung price ng summer uniform nila. That includes 2 polo shirts and 1 slacks. So, yun lang yun. Di ba, nakakaloka? So, sabog talaga yung budget mo talaga dito no? So, nagkaroon ng activity sila, Cloud, sa school nila. Nagkaroon sila ng 3 days and 2 nights camp. Okay? So, parang mga field trip to sa atin, or sabihin na natin retreat, ganon. So magsistay ka overnight sa isang lugar, ganon. So sa kanila, dahil painit na nga dito, camping ang trip ng school nila. Yung campsite na pupuntahan nila, Cloud, camping ground or camping center na pupuntahan nila, Cloud. And hindi naman din siya super layo, no, sa bahay namin. So first day ng camp nila, everything went well. Pinadala sila ng obento box. So pinrepare ko yung obento box niya, and kailangan disposable yung lagayan para diretso tapon na lang nila para wala na silang bitbit, di ba? So, okay naman. Everything went well on the first day. Second day, 6:30 in the morning. Weekdays to, guys, ha. Weekdays ginanap yung 3 days camp nila. So, may pasok ako at saka yung asawa ko. So, 6:30 in the morning, supposedly nagpe-prepare na ako papasok sa work. Biglang may tumawag na teacher nila from the camp. So, meron silang 7 teacher na kasama doon. I think 5 teacher and 2 medic staff, parang ganon. And then, nagulat kami kasi sinabi nila sa amin na kailangan na naming pick upin si Cloud doon mismo sa camping ground nila or sa camping center kung nasaan sila, kasi nilalagnat daw si Cloud. Alam nyo, hindi ko maintindihan kung anong meron dito kay Cloud. Kasi guys, alam nyo ba, every time na merong ganap na involve si Cloud, like ganito mga field trip, kahit nga yung mismong birthday niya, binyag, anything na may mga event na pupuntahan or vacation na magsistay doon ng mga ilang araw sa malayong lugar, kanarazu, nagkakaroon siya ng sakit. So, di ko talaga alam kung anong meron. Bakit laging ganun? I remember nung binyag niya, bago pa siya mag 1-year-old nito, nung mismong binyag niya, bago matapos yung araw na yon, nilagnat na siya. Tapos ilang birthday din niya, yung nilalagnat siya the day before the party. Tapos naalala ko lang, unang dating niya dito sa Japan,
Alam ko may video pa ako nung life diaries pa yung series nung vlogs ko. Unang dating niya dito sa Japan, sa may airport sa Narita, okay naman lahat, no? Pero bumubulong na siya sa akin, no, nanay, sumasakit yung ulo ko, parang gano'n, nahihilo daw siya. So sabi ko, nasa may immigration na kami noon, sabi ko, malapit na tayo anak, so konting hakbang na lang, konting tumbling na lang, matatapos na tumakalabas na tayo ng airport. So nakakaloka, paglabas namin, nandun na kami, nasa airport pa rin to, natapos na kami sa immigration, kailangan kong dumaan sa money changer. So, nung nasa money changer na kami, nagulat ako, bigla na lang siya nawala sa tabi ko kasi nagdilim na pala yung paningin niya, nag-collapse na pala siya. Nakakaloka, unang lapag sa Japan, nag-collapse siya. Tapos, meron din kaming unang trip ni Cloud sa Tokyo. Welcome to Tokyo. Dalawa lang kami noon kasi na-request niya sa akin yung nanay, gusto kong pumunta sa Tokyo, mag-ikot-ikot doon, ganyan. So, tiniming ko na holiday. So, nataon ng December 27, 28, 29 yung aming trip to Tokyo. So, before New Year. So, ayan, excited kami. Ang tagal ko talagang pinaghandaan yon kasi mag-overnight kami, mag-hotel kami, di ba? Yung mga expenses and all, lahat pinaghandaan naming dalawa yon kung saan talaga kami pupunta. Planado lahat talaga yon. Tapos nakakatuwa kasi second day, nandoon na kami sa Tokyo. Ang taas na talaga nung lagnat niya, sobrang taas na. Tapos nakakaloka kasi nahawa na rin ako. So, dalawa na kami ngayong may lagnat doon. So, tinapos pa rin namin yung buong trip namin. Pagbalik namin dito sa lugar namin sa Shizuoka, dumiretso kami sa clinic, nagpa-check up kami. And then, pagpa-check namin, nalaman namin na meron pala kaming COVID-19. So, nagkaroon siya ng COVID-19. So, nag-New Year kami, lahat sa bahay, na meron kaming COVID-19 kasi nagkahawaan na kami doon. Happy New Year! Tapos, eto. Isa to sa mga recent vlogs ko, nasa season 2 ko na to. Yung time na nag-overnight si Cloud kay Lakaiho. Hinatid ko siya doon kasi supposedly the next day meron silang strawberry picking ng mga youth sa church namin. So, sila magkakasama sila. So, hinatid ko siya doon para doon siya mag-overnight. And then, paghatid ko nga sa kanya sa bahay nila Kaiho, buti hindi pa ako nakakaalis. So, wala pa akong 1 hour simula nang hinatid ko siya doon. Nagsususuka na siya doon. Nagpanik kami lahat. Tumawag kami ng ambulansya. Pagdating ng ambulance, yung medic staff, chinek siya. Pagtingin sa kanya, mataas na pala yung lagnat niya. And then, after that, di na kami natuloy. Alam niyo yun, di ba? Nandun sa vlog yun. Dinala ko na siya doon sa... Inuwi ko na siya, pina-check ko siya sa mga hospital, sa mga clinics, and then na-discover namin na meron siyang norovirus. So, suka siya ng suka, ilang araw yon. Tapos ngayon naman, ito, second day pa lang ng camp. Cloud, bakit nilalagnat ka na naman? Nakakaloka talaga. So, wala nang sabi-sabi dahil nga nagmamadali kami. Sinabihan kami ng teacher nila na by 8 a.m. dapat ma-pick up nyo na si Cloud kasi meron daw silang mga susunod pang activities na kailangan nilang sundan doon sa itinerary nila. So, madali na kami ng asawa ko. Pagkatawag na pagkatawag, walang hilamos, walang anything. First time in history, guys, na lumabas ako ng bahay na walang anything talaga. As in, hindi ko man lang binasa, di man lang ako nakainom ng tubig. Nagpalit lang ako. Nag-jacket lang ako. Basta nagpalit na ako ng damit, tas diretso na kami doon. Kasi nga, hinahabol namin yung rush hour. Kasi, yung exact time na yon is oras ng mga papasok sa trabaho. So, for sure, malilate kami. And yun na nga yung nangyari. Na-late nga kami ng mga 15 to 20 minutes. So, pagdating namin doon, nagulat ako kasi parang okay naman si Cloud. Sabi ko, parang pag-check ko doon, actually, hindi ko na na-videohan kasi bawal talaga. So, yung labas lang yung na-videohan ko. So, sabi ko, bakit parang okay naman si Cloud? Tapos, tinanong ko siya. Sabi niya, okay naman ako, nanay. Sabi niya sa akin ganun. Parang nalulungkot pa nga siya na umalis siya doon. So, ang sabi naman sa akin ng teacher, nag-check sila ng umaga ng temperature and then nakita nga na si Cloud, may lagnat daw. Pero naiintindihan ko naman kung bakit nila kailangan pauwiin si Cloud kasi nga para sa safety na rin ng ibang mga estudyanteng nandoon, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, yung COVID-19 talagang mas marami na yung mga asymptomatic, diba? So, nagigets ko kung ba't kailangan nilang pauwiin si Cloud. So, in-advisean lang kami na kailangan namin siya dalhin sa clinic. So, yun yung ginawa namin. Pagka-pick up namin sa kanya, dumiretso kami dun sa clinic, pina-check up ko siya. And then, so far, naging okay naman lahat ng resulta ng check up niya. And binigyan lang siya ng gamot para sa lagnat in case nalalagnatin ulit siya. Pero as much as possible, pag wala naman daw mga symptoms, wag niyang iinumin. So, yun yung in-advise ko sa kanya. And then,
nagbigay kami ng heads up sa school nila, tinawagan namin sila to inform them kung ano yung resulta nung check-up ni Cloud. So, ang sabi naman ng teacher nila, so kung okay naman daw pala ang resulta lahat-lahat, pwede namin ibalik si Cloud doon sa campsite. So, yun din yung ginawa namin. Nag-lunch lang muna kami and then binalik na namin si Cloud doon sa campsite nila. So, pagdating doon, hinatid ko siya mismo doon sa place kung saan nila itatayo yung mga tent. Kasi yung first day, alam ko parang sa hotel pa sila sa rooms pa sila natulog. So, nasakto itong second day, yung gabi noon, sa forest na sila matutulog doon sa mga bundok-bundok doon. Doon sila magtatayo ng mga tent nila, tapos doon sila matutulog. So, nasakto na doon ko siya hinatid kasi yung time na yun, nagpe-prepare na yung mga bata na itayo yung mga tents nila. So, ayun na, hinatid ko and alam nyo naman, hindi pa rin pwede mag-video, hindi ko na rin binidyohan si Cloud kasi ayaw niya. So, ang nakunan ko lang ay yung time na pagkahatid ko na kay Cloud, yung pabalik na akong mag-isa. Paalis na ako doon sa place. And guys, sobra akong nag-freak out kasi ang creepy. Ang creepy talaga, nakakaloka. Tumayo yung mga balahibo ko. Tapos sabi ko, parang tama pa ba itong ginagawa ng school nila? Diba? Parang, kailangan ko na ba ulit sunduin yung anak ko habang nandito pa ako? Nakakaloka kasi yung place na sobrang taas ng mga puno, sa sobrang taas niya, hindi na makapasok yung sinag ng araw doon sa lugar. Alam mo yun? Yung literal na forest talaga siya. Tapos, mga ganun yung mga sounds. So sabi kong ganun, umaga pa to, ganito na yung ambience niya ha. Ganun na yung energy. Paano pa kaya pag gabi na? Walang kailaw-ilaw doon, 'di ba? Tapos may kanya-kanya lang silang maliliit na flashlight, 'di ba? Alam mo yun, parang tapos yung nakita ko yung mismong hall, obvious naman na medyo matanda na, medyo matagal na ang panahong itinatayo ng hall na yon. Pero so far, yearly naman daw nagka-camp doon sa mismong place na yon. So, lagi ding may tao, lagi din talaga nirerentahan ng mga schools yung mismong place na yon. So, hindi na rin masama kasi laging may tao doon sa lugar, diba? Pero yung isa sa nalaman ko, sobra akong kinilabutan. Kasi sobrang lapit lang pala nung mismong camping ground nila Cloud doon sa isa sa pinaka-famous na forest dito sa Japan. Yung Aokigahara Forest or mas kilala sa Suicide Forest dito sa Japan. And for sure, alam nyo yun kung bakit Suicide Forest ang pangalan or ang bansag doon sa forest na yun. Kaya pala yung naramdaman ko, parang may nakasunod sa akin or may nakatingin na hindi mo maintindihan. Yung energy talaga iba. Sabi ko, hindi kaya yun yung dahilan kung bakit nagkasakit si Cloud. And ang sabi din ng mga teacher sa akin, parang unti-unti na rin daw dumadami yung sumasama yung pakiramdam ng mga estudyante doon, sumasakit yung ulo, ganyan. Pero si Cloud lang talaga yung nilagnat. Sabi ko, bakit kaya si Cloud lang yung nilagnat? Hindi kaya naramdaman din niya yung naramdaman ko? So, nung pabalik na nga kami na lang ng asawa kong natira. Weekday, bihirang mangyari yon na available at may free time kami ng weekday at hindi masyadong matao sa mga lugar. So, nilubos-lubos na namin. Nag-visit kami sa ibang mga places na madadaanan namin pa uwi. So, isa sa place na yon ay ang Idebok. So, itong Idebok, isa tong famous brand na kilala sa kanilang fresh milk dito sa Japan. Kasi lahat ng mga products nila, fresh milk, desserts, lahat yon ay galing yon sa mga baka na nandoon sa mismong farm nila. So talagang fresh, no preservatives added or any artificial flavors. Talaga, malalasahan mo talaga na yung pagka-fresh niya, na creamy na. Basta ang hirap i-explain. And famous to dito sa Shizuoka kasi dito lang siya meron. Sa Shizuoka, sa Fujinomiya, sa Mishima, and ang pagkakaalam ko, meron silang mga kiosk sa mga highway rest areas along Shizuoka. Pag galing ka ng Tokyo, pupunta ka ng Nagoya, ganyan, madadaanan mo yung mga highway rest area na yon, and doon makikita mo yung mga
Idebok kiosk. So, if ever mga gawi kayo dito, mapadaan kayo, try nyo guys para malaman nyo kung ano yung lasa ng fresh, creamy na talagang galing pa talaga sa mga baka na yan. Ganon. And after nun, dumaan naman kami dito sa may Milkland. Ayan. First time kong pumunta dito. So, nakakatuwa lang kasi parang ang tahimik lang nung lugar. Overlooking, kitang-kita mo talaga yung Mount Fuji, makikita mo yung, alam mo yun, yung mga bundok-bundok. Ang ganda lang. Sobrang serene lang nung experience na pagpunta ko doon, and nasakto pa na konti lang yung mga tao. So maririnig mo lang yung mga huni ng mga kambing, ng mga bakang nandoon, 'di ba? Nakakatuwa. Pero mas natuwa ako kasi doon sa peg namin ng asawa ko. Ano ba 'to? Date yarn. Parang ang lakas maka-throwback ng 'di ba? Throwback ng ligawan stage namin ng asawa ko. So, ano ba? Siya nangyayari. Chicken parents ko. Hindi ako masyado pinapayagan ng mama ko na mga ganyan. Hoy! Tinuloy-tuloy na nga namin ang aming date. Date talaga, pinanindigan ko na talagang date na talaga to, no? So, dumiretso din kami sa Fuji Temple. Ayan. So, wala lang, nag-spend na kami ng time ng asawa ko. And then, syempre, early dinner, since pauwi na rin kami, nilubos-lubos na namin. Bago kami umuwi, nag-dinner din kami. Been our episode for today. Thank you so much guys na tinapos nyo ang video na to, nakaabot kayo sa part ng video na to. So I just want you to know guys na sobra ko na-appreciate talaga lahat ng mga support na binibigay nyo sa akin, especially sa aking nanay na talaga naman lahat talaga ng mga ko share niya. Pero I just want you to know guys, for an update, for a short update lang, wala na po akong Facebook. Yes, I deactivated my Facebook. I don't know kung ibabalik ko pa siya or hindi. So, it's just that marami ring mga stress or I don't know, parang hindi na para sa akin yung Facebook. I think isa siya sa nagpapabigat ng damdamin ko paminsan. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi kasalanan ng Facebook to. I think nasa akin yung problem. So, ewan ko, may mga energy talaga na hindi talaga fit sa isang tao, and I think hindi naging fit sa akin ang energy ng Facebook. So, kinailangan ko na siyang i-let go after ilang years, and so far, medyo
magto 2 weeks na akong walang Facebook and it changed my life, guys. It changed my life. Wala na akong Facebook, but I'm back on TikTok. I am on Threads, Lemon 8, and of course, YouTube. So, ayan, dyan lang ako umiikot. And so far, okay naman siya. Instagram, yeah, I forgot. Instagram, so, ayun. I just want you to know na maraming salamat po sa inyong lahat. And I'll see you guys on the next episode. Buyers!